hindi mo naman kailangan sagutin kung hindi ka komportable. Nag-aalala lang ako. Wala na kasing balita sa'yo. Hindi tulad kay Hansyang Hindi yan. mo kailangan mag-explain sa akin. Hindi naman ako apektado nun eh. Hindi ako tulad ni Hansyang yan at ang ibang successful sa karir. Itong nakaraang taon, lagi lang ako nasa bahay. Pero, pwede ka pa rin namang mag-compete. Kayang-kaya mo pa. Para kasing may mali. Ganito rin ang naramdaman ni Hansyang yan nun. Wala nang team solo. Wala nang dahilan para magpatuloy. Yun din ang naisip ko. Buti na intindihan mo. Kaya ba bumalik ka ngayon kasi si Solo ang dahilan? Alam kong nagigilty pa rin si Solo. Gaga ng loob niya pag bumalik ako. Bukod doon, gusto kong subukan ulit. Para naman sa sarili ko. Ay, para mo akong in-interview. Ibang usapan naman, oh. Ang totoo kasi sobrang kinakabahan ako makipag-usap sa'yo. Pasensya ka na, ganito kasi ako. Gustong-gusto talaga kita. Naku, hindi ganun yun. Mali ka nang iniisip. Ang gusto kong sabihin, hinahangaan kita kasi isa ako sa mga fan mo. Hindi ka naniniwala? Sa totoo lang, hindi ko akalain na may mga tagahanga pala talaga ako. Nung sinabi sa akin ni Hansyang yan, akala ko talaga pinagtitripan niya lang ako dahil April Fools. Totoo yun! Tingnan mo, ito ang fan group mo. Lagpas 100 ang fans na nandito. Nagbibiro ka ba? Hindi, no! Mga die-hard fan mo talaga to. Di kasing dami ng fans ni Hansyang yan, pero totoong mga tagahanga mo lahat ng nandito. Tingnan mo. Heto, pag nagsiselebrate siya ng birthday niya taon-taon, gumagawa siya ng cake na nakadedicate sa'yo. Siya lang ang kumakain nun para sa'yo. Ito naman, grabe, lagpas sa 1,000 ang sinulat niyang letter sa'yo. Kaso nga lang, di niya pinadala sa'yo. Ito pa, siya naman, mahilig siyang bumisita sa ibang bansa. Lagi niyang dala ang picture mo at nagsiselfie siya sa iba't ibang lugar na parang kasama ka. Talaga? Pwede pala yun. Oo naman, syempre. Alam mo ba, umiyak lahat ng fans na nasa group nung sinabi mo na babalik ka na. Bakit naman? Syempre! Na-excite kaming lahat kasi may balita na kami sa'yo. Nagkaroon kami ng group talk nung araw na yon. Nagsalita kami isa-isa. Pagkatapos, sabay-sabay na lang kaming naiyak sa tuwa. Grabe ang iyak ko, yung mata ko. Sa sobrang pamamaga, para akong binugbog. Ang pangit ko talaga nun. Tingnan mo to. Gusto mo silang kausapin? Tingnan mo. Ito. Ayan pa. Bilisan mo! Bilisan mo! Yan, sige! Ito na. Go, Ito Idol! na. Bilisan mo! Yung gas pedal! Tapakan mo na! Ito na. Tinatapakan ko na. Kita! Kaya-kaya mo yan! Hindi mo na makikita taillights ko pagkaliko ko rito, Ayan, Xiaomi. finish line na! Overtake ka na! Okay na lang. Bilisan mo na! Yan na! Yan na! Sobrang lapit mo na! Teka nga, akala ko ba magaling ka sa game na to, Xiaomi? Sabi mo babawi ka, pero ba't natalo Sige, ka? ikaw na maglaro. Ay, magpiknik na nga tayo. Sige, tulungan niyo ako rito. Tara na sa Hindi ko labas. akalain na mapapanood ko silang maglaro ng games na magkakasama tulad nito. Sa mga mata ko, mga perpekto silang tao. Ngayon para silang mga bata kung kumilos. Tama ka. Ganito naman dapat talaga sila kasaya pag magkakasama. Tara na.
alam na ang bawat piraso ng pagkain talagang pinaghirapang gawin na nagluto nito. Pinag-iisipan niyang mabuti. Ano bang meron dyan? Pagmamahal mo? Alam mo ba kung anong pinakagusto kong gawin? Mag-travel abroad? Eh di hindi ko alam. Basta ako, ang pangarap ko sa buhay. Sumali sa competition at manalo sa championships, tama? Ilang beses ko nang sinabi sa'yo na gusto kong magsabi ka sa akin ng lahat ng nararamdaman mo. Bigyan mo ng pagkakataon ng sarili mo, pati ako. Dahil ang totoo, yun ang nangyayari ngayon. Ito ang pinakagusto kong gawin. Pakiramdaman mo, nakatayo tayo dito ngayon, ikaw at ako. Ini-enjoy ang buong maghapon at ang sariwang hangin. Pakiramdaman mo, pikit ka. Narito ang hangin, mga insekto at humuhuning ibon, pati ang tunog ng tubig. At ako, hawak ko ang kamay mo. Bye-bye. Pag may libreng oras ka, kita tayo lagi ha. Mag-focus ka sa pag-aaral. Huwag puro date ang isipin mo. Kita mo to? Mula ngayon, araw-araw ko nang susuotin tong bracelet. Nagustuhan mo ba? Siyempre, gustong gusto ko. Pero medyo mahaba sa akin. Kailangan ko pang itali ng ilang ikot para magkasya. Okay lang kung gusto mong isuot ng ganyan yan. Basta wag mong iwawala. Saan mo to nabili? Mahal ba ang presyo nito? Sa palengke. Gusto ko pa rin to. Pasok na. Kita tayo ha. Bye-bye! Huwag kang mahiyang mag-message sa akin kung kailangan mo ng tulong, ha? Sige, salamat ha. Bye-bye. Bye-bye! Mukhang sobrang saya mo ngayon ha. Tama ba, Sunyaya? Ay! Okay ka lang? Muntik na ako mapilayan dun ah! Mukhang mas masaya ka nga sa akin, eh. Tumigil ka! Ikaw ha? Nakakainis ka! Masaya ka, di ba? I love you. Uy, hindi ah! Ikaw nga kanina, sobrang fangirl. Sana pinicture lang kita kanina. Oo na. Kung gusto mo, gawin mo pang video at i-post mo online. Ipapakita ko sa lahat ang itsura mo kanina. Ang sama mo. Ito, seryoso na. I-add mo ba siya sa WeChat, ha? Alam mo, Anong naramdaman mo? nung ini-scan ko ang QR code niya, sobrang nanginginig ang kamay Ay, ko. naku naman! Salamat bro ha. Sa susunod ulit. Salamat bro. Tara. Bakit tayo sa taas? Talaga. Anong ipapakita mo? Baka mamaya kumalat pa ang mga sekreto niyo. Ano bang sikretong sinasabi mo ha? Yung magaling kong keyboard skill o yung kulay ng brief na sinusuot ko? Ha? Sige na, aakyat na. Baka sabihin ni Solo, nakikiusyoso pa ako sa inyo. Ano ka ba, Han? Sa susunod, iwasan mong lumakad ng mag-isa. Tawag ka lang, sasamahan ka namin. Alam mo ba yung kasabihan na pagsusunog ng tulay? Nagawa na ni Mi Xiaofei ang mission niya. Bakit pa ako tatawag? Hindi nakakatuwa yung sinabi mo, ha?
May girlfriend ka na, dapat marunong ka na magsalita ng maayos, okay? Hayaan mo na siya. Halika na. Hoy, Han. Nandito ka sa Shanghai, ha? Tumawag ka. Magkita tayo palagi. Bilis na, akyat na. Ang tagal yun mo, magpaalam. Kita tayo uli. Galingan nyo. Ikaw rin. Trabaho ng mabuti. Oo, ingat. Ikaw rin! Takbo! Ang matatalo, sagot ang iinumin. Nakolekta mo na lahat ng papel? Ipasa na natin. Ito na ba lahat? Teka, Nyanyan. Hmm? Si Zhongwei. Jongwei. Tong yan, Oh, yung papa mo, di ba doktor siya sa Atay? Sa Citizen oo, Hospital? bakit? Si mama may sakit sa Atay. Sabi sa check-up niya, kailangan niya ng transplant. Kaya, Liver transplant? Malala yun kung kailangan niya ng liver transplant. Pero, huwag ka mag-alala. Huwag siya magpa-examine sa inyo. Dito na lang siya sa Shanghai. Magpa-check up ulit kayo para sigurado. Ite-text ko na si Papa ngayon. sige, Kung may operation siya ngayon, baka di niya agad makita. Pero magre-reply siya. Huwag ka mag-alala. salamat Tong Yin. Ay, ano ka ba? Huwag ka na magpasalamat. Salamat talaga. Sa mga apo ng pamilyahan, yung panganay na spoil masyado ng madrasta. Tuwing nababanggit ko ang pangalan niya, nagagalit sa akin si Uncle Han. Alam mo kung bakit? Hindi ko masyadong nakakahalubilo ang pamilya nila. Noong una, hindi ko rin alam kung bakit. Kaya gusto ko sanang makita sila ni Ye Jiao. Pero nung nakita ko ang batang yun, napansin kong may kakaiba sa kanya. Kaya naisip kong magtanong tungkol sa kanya. Pagkatapos, nalaman ko na namatay pala ang nanay niya nung bata pa siya. Ang papa niya nagpakasal ulit. Pero namatay rin ang papa niya pagkatapos nun. Di ba nakakaawa siya? Ay, buti na lang talaga inalagaan siya mabuti ng madrasta niya. Pero dahil spoiled siya, bata pa lang, matigas na ang ulo niya. Ginagawa niya mga bagay na bawal sa kanya. Ang gusto niya raw gawin pagka-graduate, magtayo ng isang business, isang team ng mga online player. Teka, sabihin mo si Nienya na alamin ang tungkol dito. Hindi tayo pwede magdesisyon sa kanila. Di na kailangan, break na sila. Ang bilis naman. Oo, ang totoo niyan, si Nyanyan, nadismaya talaga siya. Kaya hanggat maaari, iwasan mo nang banggitin si Hang Xiangyan kapag kausap siya. Sige. Alam mo, sana lang hindi paglaruan ng batang yun ang damdamin ni Nienyen sa kanya. Kung hindi, kailangan natin magsabi kay Uncle Han. Huwag na. Ito pa, sir. Sandali, sir. Hmm? Ito na lang. Sakto pa naman ang laman nito eh. Marami namang laman to. Ito na lang po, sir. Okay. Ito po. Sige, akin na. Sayang naman. Pero sana hindi maapektuhan ang pagkakaibigan natin dahil dito, ha? Ang totoo para sa amin itong, hindi kailangan na kapantay namin ng estado ang pipiliin itong yan o hindi. Basta mabuti ang trato sa kanya, masaya na kami doon. Mama! Oh, andyan ka na pala. Hello, auntie. Jungwei. Siya ang auntie ko. Hello po, auntie. Kumusta po? Ba't napadaan ka? Halika, upo ka Saan muna. si Papa? Nasa taas, doon sa study room. Dadaling ko siya sa taas. May tatanong siya kay Papa. Sige, akyat na. Opo, salamat po. Sige po, papanik na po kami. Tara na. Alam mo ba, kahit nanggaling sa mahirap na pamilya yang si Zhenghui, maghalang ang batang yan sa lahat ng tao at mahaba ang pasensya. At ang pinaka-importante sa lahat, masikap siya. Aba, mukhang proud ka, ha? Parang pinupuri mo ang magiging manugang mo, eh. Ano ka ba? Hindi ah. Ayaw pa aminin. Iho, ang payo ko, dalhin mo ang mama mo rito. Kailangan niyang pumunta sa ospital para may examen pa ng maigi. Kung malapit kayo rito, makakatulong kami sa iba niyong kailangan. Para na rin mapanatag kami na okay kayo. Tingin mo. Pa, nakalimutan ko sabihin. Mahirap sila Jungwei. Single mamang mama niya. Galing sa low na matrikula niya. Kung aabutin ng ilang araw ang examination dito, hindi nila kaya magstay sa hotel. Ganito na lang. Pag pinapunta mo ang mama mo dito sa Shanghai, dito na siya tutuloy sa bahay. Uncle, naku, hindi na po. Huwag na. Makinig ka sa akin, Iho.
Matagal na kayo magkaklase ni Nyenyen sa university. Nagtulungan pa kayo sa competition noon. Pupunta ang mama mo dito sa Shanghai. Hindi siya pamilyar sa lugar kaya dapat din namin siyang tulungan. Isipin mo na lang para tayong classmates. Tama ba, Nyenyen? Tama si Papa. Dito na lang si Mama mo. At isa pa, hindi naman kailangan magtagal ng mama mo rito. Sakaling kailangan niyang ma-admit sa ospital para sa operasyon niya. Pero kung hindi naman siya ooperahan, isipin mo na lang ang pagtira niya rito. Pambawi namin sa pagtulong mo kay Nyenyen noon. Kami nang bahala sa mama mo rito. Tama yon. Nagkasakit ako nung sumali ako sa ACM at inalagaan mo ko. Babawi naman ako sa'yo. Salamat, Uncle. Maraming salamat. Huwag mo nang isipin yon, ha? Basta ngayon, ito ang plano, okay? Uncle, pasensya na po sa abala. Ano ka ba? Wala yon. Walang kaso kung gusto nang bumalik ng asawa mo ng mas maaga. Pero kailangan mo kong bigyan ng kalahating buwan sa pagda-turnover. Okay, sige. Walang problema sa akin. Ikakasal pala ulit ang stepmom mo? May plano ka ba kasama ang girlfriend mo pag umaten ka? Wala akong oras para problemahin yan. Isama mo na lang siya pagpunta rito. Gusto namin siyang makita. Alam mo, mula nung kinasal ka, parang gusto mo lahat ng lalaki matulad sa'yo na mag-asawa na rin. Boss, sige na, pakita mo na sa amin. Narinig mo? Magkakasama nating tinayotong negosyong to. Wala ba kaming karapatan na humiling sa'yo na makita ang girlfriend mo? At kung gusto mo, boss, magre-regalo pa kami. Come on. Do you want to show us your girlfriend until you're married? Come on! Show us! Show us! Bago pa lang kami, di pa ako masyadong sanay. Huwag kayong masyadong mainip. Promise, dadalhin ko rin siya dyan. Ayan ha, nagbitiw ka ng pangako. Huwag ka magpapalit ng girlfriend ha. Oo na. Okay, bye boss. See you soon. Okay, bye. Pasok kayo, tita. Dito po. Ma, nandito na sila, Jungwei. Nandito na pala kayo. Kamusta ka? Pasensya na kayo sa abala. Magpapatingin ako sa doktor at makikitira muna. Walang problema. Huwag kang mahiya sa akin. Magkaibigan ng mga anak natin. Kaya tayong mga magulang dapat nagtutulungan. Welcome ka rito sa bahay. Salamat. Nyan. Ihatid mo na siya sa kwarto Opo, para tara, tita. makapagpahinga. Akin na to. Hindi, ako na dito. Una na Sige, kayo. dito tayo, tita. Ingat! Dahan-dahan. Kailangan mo ng tulong? Hindi na, kaya ko na. Nyan. Yung mama ni Zhengwi, anong sabi sa kwarto? Maganda raw. Nagpapahinga na siya ngayon. Si Zhengwi, magaling ba siyang estudyante? Nung magkasama kayong pumunta sa ibang bansa noong 1 taon, nalaman ko na mabait siya. Mabait siya. Paborito siya ng mga teacher. Ay, minsan nga, imbitahan mo si Zhengwi na dumalaw ng madalas dito sa bahay para maalagaan niya ang mama niya at makapag-aral kayo ng sabay sa mga subject nyo. Hindi magandang tingnan. Lalaki siya. Teka, Nyan, makinig ka. Normal lang naman na mag-aral kayo ng sabay. Hindi ko kayo pagbabawalan sa ganon. Hindi pwede. Paano kung masamain niyo ng iba? Anak, ang bata mo pa para maging masyadong konserbatibo. Alam mo namang guru ako, kaya gusto ko ng matalinong estudyante. Ayaw mo ba kay Hansyang yan? Magkausap pa rin kayo, ha? Ano ba? Di ba break na kayo? Bakit nag-uusap pa rin kayo, ha? Isa pa, hindi ko gusto ang lalaking yon. Bakit, ma? Bakit ayaw mo sa kanya? Bakit? Tingnan mo ang mukha niya, laging nakasimangot. Parang lagi siyang galit na hindi nga siyang ngumiti nung nakita niya kami. At sa tingin ko, hindi siya marunong magsabi ng totoo. Mali ang tingin niyo sa kanya. Mabuti siyang tao. Tapat at maaasahan siya ng mga kaibigan niya. Ano ka ba, Nyenyen? Wala ka pang masyadong karanasan sa buhay kasi bata ka pa. Hindi pa malawak ang tingin mo sa mga bagay-bagay, anak. Naalala mo nung nasa hapunan tayo nung bisperas ng bagong taon. Alangan pa siyang aminin na ikaw ang girlfriend niya. Para pa siyang napilitan nung sinabi yon. Nakita yun ng lahat ng tao. Halatang hindi niya pinaghandaan ang pagpunta dito. Ilang kahon ng prutas na binili lang malapit sa atin ang dala niya. Yun ba ang seryoso? Masabi lang na Ma, pwede ginawa ba niya. tumigil ka na? Buti na lang, break na kayo. Talagang di namin gusto ng papa mo ang lalaki Mama niya. naman sabing tama ni, pwede ba? Magte-30 anyos na siya. Marami na siyang karanasan sa buhay. Pero ikaw, inosente ka pa sa maraming bagay kaya huwag kang maniniwala sa kanya. Sa hinaharap, marami ka pang makikilalang tao. Kaya huwag kang magmadali. Kuha mo.
Yan. Pag-isipan mong maigi yung sinabi ko. Maliwanag ba? Yaya, sobra nakakaawa si Hansyang yan. Ha? Bakit ka naaawa sa kanya? Maraming galit sa kanya. Nalulungkot ako para sa kanya. May mga taong nagagalit sa kanya? Ang grandpa niya, ang stepmom niya, pati ang parents ko. Bakit naman ganun? Puro masama ang nasasabi ng mama ko sa kanya. Anong sinabi niya? Ayaw ni mama sa kanya. Nabanggit ni mama ang tungkol sa nakaraan niya. Pero, kahit na totoo yun, parang may iba sa paraan ng pagkakasabi ni mama. Tamad daw siyang lalaki. Walang patutunguhan at ubod ng sinungaling. Isang hari na kinaladkad pababa sa altar ng magiging mother-in-law niya. Ano ba, Yaya? Hindi ako nagbibiro, ah. Seryoso rin naman ako ah. Para sa akin, isa talaga siyang king. Nakatatak na ang pangalan niya sa buong kasaysayan ng CTF. Gusto ko siyang itrato ng maayos. Ng mabuti. Ay, gusto kong ibigay ang mundo sa kanya. Napakasipag niya magtrabaho dahil mahal niya ang ginagawa niya. Saan kaya siya sasaya? Hindi ko maisip kung anong pwede kong gawin para sa kanya. Huwag kang mag-alala. Tutulungan kitang maisip yan. Kalahating taon pa. Galingan mo. Susubukan ko ibalik ka sa Team 1. Hindi ka nakapasok sa national competition ngayong taon. Alam ko, nakabata yun sa results ko. Wala akong duda ron. Wala naman ako magagawa eh. Pasensya na. Ano ba? Wala yun. Lagi mo akong tinutulungan. Baka ireklamo ka na kasi lagi mo akong pinapaboran. Intensyon ko naman talaga na maging magaling ka. Pasensya na kung nadismaya ka ha. Diretsahin mo na ako. Kailan mo ako papalitan? Yung susunod na game ang huling group match. Pasok ang SP sa next round. Pagkatapos ng susunod na game, papalitan ka ni Fu Ying, ang leader ng Team 2. Pag ginalingan mo sa susunod na taon at nakapasok ka sa top 30 ranking, ibabalik kita sa Team 1. Sige. Pwede ko bang makasama si Ochang sa isa pang laban sa huling pagkakataon? Salamat. Leader, pwede bang huwag mo na itong ipaalam sa iba? Lalo na kay Ochang. Ayoko maapektuhan ng laro niya eh. Mukha lang malakas ang kumpiyansa niya sa sarili. Pero iyakin yun. Sige. Gagalingan ko sa laro. Pangako yan. May meeting na ako. Okay. Ready na kayo? Oo. Dito po. Sinasabi ko sa inyo, nung nakahanap ako ng loophole sa kalaban, 3 nodes ang nasira nung inatake ko. Talaga? Hindi sa pagmamayabang ha. Pag nakikita nila ako, naglalakad sila ng payo ko na parang mga dagang takot sa pusa. Grabe, iba ka talaga. Idol kita eh. Gusto mong matuto? Oo. Sumama ka sa akin, tuturuan kita. May bayad Sama ako. Bakit perang iniisip mo? Ay, atakihin ako sa puso. Ano problema mo ha? Puro kayabang. Nagyayabang lang siya. Anong puro yabang? Totoong sinabi ko ha. Sino yan? Idol, alam mo ba kung anong mga gusto ni Han
tahan kumain sa labas, di ba? Tama ka. Kumusta ang laban? Malayo ang agwat. Isang linggo. Lilinisin mo ang lahat ng kwarto, game hall, meeting rooms. Isama mo na rin yung front desk doon. Maliwanag? Oo na. Kasi talo ko. Kung tingin mo matatalo mo ako, hindi yun mangyayari kahit kailan. Hinamon mo pa kasi. Talo ka tuloy. Aba, ano bang problema niya, ha? Lagi niya tayo niluloko. Sabihin niyo, ganun ba talaga siya magmahal? Laging galit. Ba't di niya nalang pasayahin si Little Squid? Boss! Boss! Ano yon? May bisita ka. Sino? Si sister-in-law. Lakasan mong boses mo. Si sister-in-law! Bakit di ka dumiretso sa taas? Hinihintay kita. May dala akong regalo sa'yo. Ano yun? Teka, wag mo munang tignan. Mamaya mo na tignan sa taas. Tara, Akala ko ba para sa akin yan? Bakit bawal makita? di pa pwede. Doon mo na tingnan pag akyat sa taas. Ah! Bawal mo pang makita. Hindi ko alam kung anong gusto mo, kaya ito ang pinili ko para sa'yo. Sana magustuhan mo. Ito na. Labas ka na. Ding 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 ding. Hello! Isa po ako maliit na pusa. Di pa ako nakakapag-alaga nito, pero yung may-ari ng pet shop nagpadala ng instructions kung paano alagaan to. Di ko maintindihan, ipapadala ko na lang sa'yo. Kasi marunong naman ako. Ano problema? Ayaw mo ba? Tingnan mo, kinakausap ka niya oh. Hello! Ibalik mo siya sa kawan. Sige. Kailangan ito ng attention mo. Maglaan ka ng oras sa kanya. Bakit di mo ako pinuntahan na nakaraan? Di mo naman ako tinawagan. Iniisip ko kasi na baka busy ka. Mas magiging busy ako ngayon. Iwan ko na to, ikaw nang bahala sa kanya ha. Kailangan i-report mo sa akin lagi kung anong lagay nito. Itinatali mo ba ako sa pusa? Ano ka ba? Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Hindi ba bored ka? Nandito siya para may kasama ka pag nababagot ka. Pero marami na akong kasama. Paano ko mababagot? Magkaiba sila. Ito galing sa akin. Alam mo, malaking abala sa akin yan. Anong problema? Ayaw mo ba sa kanya? Tatanggapin ko yan. Mag-aapon ako namili nito. Kamukhang kamukha niyan yung pusa na inalagaan ko na. Talaga ba? Tinanong ko si Miss Xiaofei tungkol dyan. Si Mia Xiaofei? Ano namang sinabi niya sa'yo, ha? Ikaw nang bahala sa kanya, ha? Alagaan mo siyang mabuti, ha? Alis Tangyan! na ako! Teka! Tangyan, yung pusa mo! Ba't kayo nandito? Boss, seryoso, wala kami nakita. Boss, magdi-dinner tayo kasama si sister-in-law. Tagal na rin nung huli. Hindi na, nagda-diet ako. Kain na kayo. Sige na. Tanga ka ba? Si boss at si sister-in-law, may romantic dinner silang dalawa. Ganun ba? Isasara ko na ang pinto. Teka, wag. Ayos lang, ha? Alis na ako. Bye-bye. Sige. Iiwan na namin kayo. Mauna na kami. Sige. Nga pala, sa ibabaw ng kahon, may nakadikit na envelope. Basahin mo yun, ha? Huwag mong kalimutan na mamiss ako. Teka,
Babalik ka pa ba? Isasara ko na to. Aalis na ako. Bye-bye! Hi! Bye-bye. Bantayan ang backdoor at dagdagan ng security. Ganun ang taktika. Di ba alam mo na yan? Kailangan nyo yun, ha? Planuhin yung maigi. Oo. Galingan nyo lagi. Lumipas na ang nakaraan. Kasama mo sila sa hinaharap, pati ako. Tong Yen. Parang may nakita akong pusang gala. Banda ron. Kung gusto mo, sa'yo na. Halika dito sa akin. Tara, maglaro tayo saglit. Gusto mo? Hindi siya takot sa'yo ah. Han, ang akala ko, mas magugustuhan mo malalaking aso. Yung tipong matatapang. Yung pala, mahilig ka sa mga hayop na maamot, alagain. Yung tipong laging kailangan ng atensyon. Yung gusto ibaon ng kuko niya sa balat mo at kakalmutin ka palagi. Tama ba? Anong class Nakapag-review mo ka na ngayon? ba? Oo, tapos na. Good luck na lang sa'yo. Yung class Diyan mo nun na lang terror. ipasok. Okay. Ano ka ba? Wala yun. Sige. Salamat sa bike mo. Palitan mo na yan. Bye! Bye-bye. Si Xiaomi. Teka, ang pangit ko. Hindi pwede to. Hulaan mo kung nasan ako. Bakit bigla kang pumunta rito? Sandali lang. Huwag ka nang maghanap. Diyan ka lang. Ako nang pupunta sa'yo. Bagay sa akin ang ganitong kulay. Saan ang punta mo? Tabi dyan, nagmamadali ako! Ingat! Sandali. Hihinga muna ako. Sige lang, bibigyan kita ng 3 minuto. Okay? Hindi, saglit lang to. Teka lang. Bakit idol? Hindi mo na ba ako naaalala? Ba't ganyan ang tingin mo? Wala naman. Para kasing iba yung itsura mo nung huli. Parang may iba. Kasi hindi ko akalain na pupunta ka rito. May babae kasi nag-imbita sa akin na kumain sa labas kaya nandito ako. May problema ba? Wala namang problema. Hindi ko lang talaga ito inaasahan. Ba't di mo inaasahan? Kasi ikaw,
Sa picture lang kita nakikita, kaya hindi ko maisip na totoo ka talaga. Tingin mo sa akin, hindi ako tao? Sa picture lang nag-e-exist? Uy, hindi ganun ang iniisip ko. Ang gusto kong sabihin, hindi ka lang basta simpleng tao sa paningin ko. Alam mo na. Doon tayo kumain sa cafeteria. Ano, sa cafeteria mo gusto kumain? Matagal-tagal na rin nung nag-aaral ako. Gusto ko ulit maranasan ng buhay university. Oh, sige, tara na. Game! Akin na. Ang dami nito. Kumain na tayo. Tara. Sandali. Anong problema? Sobrang dami na nito. Parang 10 nakakain ito sa dami. Tara, kain na tayo. Hindi ka pa nakakakain dito, kaya gusto kong matikman mo lahat. Bata pa lang ako, binili na sa akin ng nanay ko na huwag magsasayang ng pagkain. Kaya lahat ng to, ubusin natin. Kain na! Kaso, sobrang dami ng mga to. Huwag kang mag-alala. Yung matitira, ibibigay ko sa mga kasama ko. Anong ginagawa mo sa PE class nyo? Yung PE namin, parehas lang sa high school. May mga exam din. Akala ko nga noon, wala nang physical test dito sa university. Hindi namin akalain na mag-e-exam kami nung first at second year. Mahirap ba yun? Oo, ayoko ng long distance running. Parusa yun. Alam mo ba, ako ang champion ng long distance running nung high school ako. Talaga ba? Sobrang astig mo! Sasabihin ko to sa group. Teka, anong ginagawa mo? Pasensya na, nasanay lang ako. Usapan namin sa fan group kung sino man ang may balita sa'yo. Sasabihin namin sa isa't isa. Ganun ba? Hindi ba nasira ang pangarap mo nung nakita mo ako sa personal? Ba't naman masisira ang pangarap ko? Ngayon ba, sanay ka pa rin sa long distance running? Hindi na ako sanay gawin yun. Tagal na yun eh. Nung nasa high school ako, bukod sa sport, ipinagmamalaki ko rin na nanalo ako sa CTF National Championship kahit estudyante pa lang ako. Kaya naman, wala na akong pinatutunguhan. Pero ngayon, isa ka sa mga player ng SP, di ba? Isa yun sa pinakamalaking online group sa bansa, kaya paano mo nasabing wala kang patutunguhan? Ito ang ticket sa next game sa Shanghai. Punta ka. Hindi ako makabili nito kahit saan. Pero, baka may mas importanteng taong gusto mong bigyan nito. Wala akong pagbibigyan nito. Kaya sa'yo na. Ang pwesto nito sa special zone. Pasasalamat ko to sa pagsuporta mo sa akin ng ilang taon. Talaga? E di, salamat. Siguradong magandang ipa-frame ang ticket na to bago ko isabit sa dingding ko. Hindi mo pwedeng ipa-frame yan. Pumunta ka ha. Siyempre, pupunta ako at hahanapin kita. Uncle Han, minsan ka lang umuwi rito. Haba mong bakasyon mo rito, saka ka na umuwi. Sige. Teka, nasa na si Yan? Ay, nandun lagi sa club.
Di na siya masyadong umuwi rito. Laging busy. Nakatutok na naman sa computer. Ay, sabi niya intindihin ko siya pero paano ko naman gagawin yon? Teka, nga pala, si Nyen, hindi na ako binibisita. Meron ba siyang exams? Bakasyon ni Nyen, kaya wala siyang exam. Ah, talaga ba? May kaklase siya na may sakit ang magulang. Ginagamot siya ng kapatid ko. Galing pa siya sa probinsya, sabi ng sister-in-law ko. Kaya namamahalan sila mag-hotel. Doon siya nakikituloy sa bahay nila. Sobrang bait ng sister-in-law ko, di ba? Ay, tama ka. Parang ikaw, masayahin at mabait na tao. Alam mo, Uncle Han, nakilala ko rin ang kaklase ni Nyen. Mabait at masipag na bata. Ang alam ko, nag-aaral siya ng PhD niya. Gusto siya ng kapatid at sister-in-law ko. Sabi nila siguradong maganda ang kinabukasan niya. Napaka-positibo nga ng tingin nila sa batang yun eh.